May announcement na raw. Wala na raw budget ang scholarship department. Wala raw ibinabang memo pagkatapos ng last administration. Natigilan si Gwen sa pagsusolve ng problem sa kanyang libro. Narinig niya na naman ang usap-usapang iyon. Halos lahat silang mga estudyante na bigyan ng scholarship grant dahil sa gobyerno. At yun din ang isang programa ng dating Pangulo. Yun nga lang, nagsimula ng magloko lahat. Wala ang kumpirmasyon mula sa paaralan pero nararamdaman niyang mawawala ang scholarship. Hindi na siya makapag-focus sa pag-aaral. Niligpit niya ang kanyang mga gamit at umalis sa library. Pababa na siya ng building nang makasabay niya si Sarah. "Saan ka pupunta? Uuwi ka na?" Tanong sa kanya ng kaibigan. Tumango naman si Gwen. "Oo, doon na lang ako mag-aaral. Na-stress ako dito." Kumunot ang noon nito. "Bakit naman? Halika, nagugutom na ako. Samahan mo ako. Ililibre kita." Libre na yon, kaya sino siya para tumanggi? Naghanap na sila ng mauupuan. May mga umuusok na street food ang kanilang mga plato. Natatakam naman siya sa pagkain ngunit nasa ibang lugar ang isip ni Gwen. "Sarah, may narinig ka bang tungkol sa mga chismis sa scholarship grant natin?" Tanong ni Gwen na nakakunot ang noo sa pag-aalala. Kinagat ni Sarah ang pagkain at mataimtim na tumango. "Oo, may narinig akong bulungan. Baka raw putulin ng scholarship funding next semester. Sinabi ko nga kay mama kahit wala pang confirmation mula sa school. Kaya sabi niya baka ilipat niya na lang ako sa mas magandang school. Total, okay na naman ulit ang sahod ni Papa sa abroad." Nadurog ang puso ni Gwen. Ang scholarship, ang kanyang lifeline, ang kanyang tiket para makatapos ng kolehiyo. Kung wala yon, guguho ang lahat ng kanyang pangarap. Hindi naman siya katulad ni Sarah na may susuporta at may sapat na perang pag-aralin siya. Masama ang loob ni Gwen. "Pero bakit? Ginawa natin ang lahat ng hinihiling nila. Nag-asikaso tayo ng requirements. Pinapanatili natin ang mga grades natin. Bakit kailangan yung sa atin pang mawala?" Nagkibit balikat si Sarah. "Hindi ko alam, Gwen. Binawasan ng budget at ilang school din naman ang apektado. Alam mo naman ang gobyerno, kung nanonood ka ng balita, malaki raw ang utang ng bansa, kaya bawat department, pinapakialaman nilang pondo. Malas lang natin, nadamay tayo." Bumuntong hininga si Gwen. "Anong gagawin ko kung aalisin nila sa atin yon? Ang mga magulang ko, umaasa silang makakapagtapos ako ng kolehiyo. Mahirap lang kami, ang dami ko pang mga kapatid. Hindi naman pwedeng ipaproblema ko pa sa kanilang tuition fee ko. Kinukulang na nga ang sahod nila sa mga kapatid ko. Panganay ako eh. Minsan nga parang nagpaparinig na sila sa akin na huwag nang mag-aral at magtrabaho na lang. Napapayag ko silang mag-aaral ako kasi nga libre at wala silang babayaran kahit na ano." Pinisil ni Sarah ang kanyang kamay. "Uy, hindi pa natin sigurado. Baka chismis lang. Huwag tayong magpanik hanggat hindi pa tayo nakakarinig ng official statement mula sa school." Tumango si Gwen, sinusubukang mag-ipon ng pag-asa. "Tama ka, hindi ko lang maiwasang isipin kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko. Mas lalo lang kasi nilang hindi ako pag-aaralin kapag ganito." Malumanay ang boses ni Sarah. "Malakas ka, Gwen. Nakarating ka na nga dito at makakahanap ka ng paraan. Baka may iba pang scholarship o pwede tayong mag-rally ng suporta para ibalik nila yung pondo." Isang tipid ng ngiti ang nagawa ni Gwen. "Salamat, Sarah. Pinahahalagahan ko na lagi kang nandito para sa akin." Tahimik silang kumain ng ilang saglit. Palagi niya namang nararamdaman ang kawalang katiyakan sa kanyang kinabukasan. Wala rin siyang maayos na support system. Pwede siyang mangarap pero hindi dapat sobra. May mga kapatid siyang kailangang isipin pa at hindi lang din naman siyang anak ng kanyang mga magulang. "Ano naman ang part-time job mo? Meron di ba?" Biglang tanong ni Sarah na binasag ang katahimikan. "Pwede ka namang magtrabaho ng mas maraming oras kung kinakailangan. Tapos i-adjust mo na lang ang schedule mo dito sa school." Umiling si Gwen. "Nagtatrabaho na ako sa abot ng makakaya ko, kaya lang, yung sinasahod ko kalahati nun, binibigay ko para sa mga kapatid ko. Patapos na rin ang kontrata ko as part-timer. At kung maghahanap pa ako ng isang trabaho, baka yung grades ko naman ang malagay sa alanganin. Sayang lang din ang ibabayad ko sa units kung ibabagsak ko lang. Alam mo naman medyo mahina akong makaintindi ng mga lessons. Kung pagod ang katawan ko, siguradong madadamay pati ang utak ko. Mawawala ng sense lahat ng ginagawa ko kung ganun. Kulang pa nga ang kinikita ko para mabayaran ng iba ko pang gastusin. Sa tuition fee pa kaya. Kung wala akong mga kapatid na kailangang intindihin, hindi ako matatakot ng ganito. Kasi
Kaya kong magkaroon ng diskarte para makapagtapos ako ng pag-aaral, Sarah. Yun nga lang, maraming nakatali sa akin na mga responsibilidad. Kumunot ang noo ni Sarah. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Sana kaya kitang tulungan pero sapat lang sa amin ang pinapadala ni Papa. Naisipan mo na bang makiusap sa scholarship office? Baka mabigyan nila tayo ng karagdagang impormasyon about sa scholarship. Dahan-dahang umiling si Gwen. Ayoko magtanong, mamaya masupalpal pa ako sa katotohanan wala na talaga kasi umaasa pa rin ako na sana hindi totoo. Tumango si Sarah bilang pag-unawa. Naiintindihan ko, Gwen, pero tandaan mo malalagpasan mo rin yan. Kahit anong mangyari, kung kailangan mo ng kausap, palagi ako nandito. Tahimik nilang tinapos ang pagkain. Pagtayo nila para umalis, magkahalong takot at determinasyon ang nararamdaman ni Gwen. Alam niyang hindi niya makokontrol ang lahat, pero kailangan niyang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Hindi naman pwedeng dahil lang wala ng scholarship, katapusan na ng mundo para sa kanya. Salamat sa pakikinig, Sarah, sabi ni Gwen. Matamis naman itong umiti sa kanya. Anytime, Gwen, malalagpasan natin to. Kaya mo yan, girl. Hangad niya rin naman iyon. Ayaw niyang panghinaan ng loob, pero mukhang hindi talaga aayon ng lahat sa kanya. Katulad ng kinakatakot ni Gwen, na wala na ngang scholarship na tanging kanyang inaasahan. Umupo si Gwen sa mesa sa kusina. Nakakuyom sa isang gusot na sulat ang kanyang kamay. Umupo sa tapat niya sina John at Antonio, ang kanyang mga magulang. Baka sa mukha ng mga ito ang pag-aalala habang hinihintay na magsalita si Gwen. May sasabihin po ako sa inyo. Nag-aalalang panimula ng dalaga. Problema ba yan, anak? Tanong ng kanyang ina. Binuksan niya ang sulat at inilagay sa mesa. Pinutol po nila ang scholarship ko. Wala ng pondo para sa mga estudyanteng tulad ko. Marami rin po sa amin ang nawala ng scholarship. Pasensya na po. Napabuntong hininga si Jonah. Nagsalubong naman ang kilay ni Antonio nang abutin nito ang sulat. Wala na ang pag-asa at pangarap ni Gwen. Tuluyan na yung umalpas mula sa kanyang mga kamay. Anong nangyari, anak? Bakit? Paano ka na mag-aaral niyan? Gulong-gulong tanong ni Jonah sa kanya. Suminghap si Gwen. Susubok po akong makahanap ng isang part-time na trabaho at baka mag-apply ng ibang scholarship. Napabuntong hininga si Antonio. Tiniklop ang sulat na may sadyang pag-iingat. At ano? Papatayin mo ang katawan mo sa pag-aaral at labis na pagtatrabaho? Tumigil ka. Kung marami kang trabaho habang nag-aaral, hindi mo kaya yon. Mahina pa ang resistensya mo. Mapapabayaan mo rin ang pag-aaral mo. Wala ring saysay. Gwen, alam mo kung gaano kami nahihirapan. Siguro panahon na para harapin ang realidad. Mabuti pa, maghanap ka ng full-time na trabaho. Mas makakatulong ka sa amin at sa mga kapatid mo. Mas yon ang dapat na higit mong isipin kaysa sa degree sa kolehiyo. Halata namang wala ng pag-asa, oh. Tila nawasak ang puso ni Gwen. Noon pa man pinangharap niyang makapagtapos. Gusto niyang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral. Pero ngayon na nahaharap sa malupit na katotohanan ang kanyang mga hinahangad, parang pantasya na lamang ang lahat ng yon. Pero gusto ko pong makapagtapos sa kolehiyo. Bulong ni Gwen, nanginginig ang boses. Gusto ko pong bigyan tayo ng mas magandang buhay. Marahang umiling si Antonio. May bahid ng lungkot ang boses. Minsan, hindi na ibibigay ng buhay ang gusto natin, anak. Nakita mo naman kung gaano tayo kahirap, Gwen. Sorry lang ang masasabi ko. Dahil kahit gawin namin ang lahat ng nanay ninyo, kulang pa rin. Matanda na rin kami. Mas kailangan ka ngayon ng mga kapatid mo. Kaya sana sila munang isipin mo, anak. Kung sakaling mawala kami ng nanay mo o hindi na namin kaya, ikaw lang ang aasahan nila. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Gwen habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang mga ito. Naiintindihan niya namang pagod ng dalawa, pero bakit kailangan siya ang magparaya? Bakit kapag siya ang mangangarap, hindi pwede? Alam niya naman na tama ang kanyang mga magulang. Nakita niya mismo ang hirap na dinanas ng kanilang pamilya. Ang mga walang laman na cupboard, ang overdue bills, ang patuloy na pag-aalala tungkol sa pera. Lahat yon nagsusumigaw na mahirap sila. Na halos igapang na nila makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Naiintindihan ko po, maghahanap na po ako ng full-time na trabaho. Mahinang sabi ni Gwen
Halos hindi marinig ang boses. Lumapit si Jonah at hinawakan ang kamay niya. Pasensya ka na anak. Kung may ibang choice lang kami, hindi naman namin gustong patigilin ka sa pag-aaral. Nagawa ni Gwen ng isang mahinang ngiti. Mabigat ang puso niya sa binitiwang pangarap. Alam niyang kailangan niyang sukuan yon at hindi niya kayang makitang mas nahihirapan pa ang kanyang pamilya. Kailangan niyang gawin ang pinakamabuti para sa kanila. Kahit na ang ibig sabihin pa ay isakripisyo ang sarili niyang mga mithiin. Nang tumayo si Gwen mula sa mesa at inayos ang kanyang mga gamit, nakaramdam siya ng matinding kawalan. Dumulas na sa kanyang mga kamay ang kinabukasan na naisip niya. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sige po, magpapahinga na po muna ako. Pinigilan ni Gwen ang mga luha. Sa mabigat na puso, umalis si Gwen sa kusina. Habang lumalayo siya sa kanyang mga nawasak na pangarap, nanumpa siyang magtatrabaho ng walang pagod upang tustusan ang kanyang pamilya. At kahit na ang kanyang diploma sa kolehiyo ay tila isang malayong panaginip, dala niya ang pag-asa na balang araw, makakahanap siya ng paraan upang makuha ulit iyon. Ano, nakahanap ka na ba ng trabaho? Yun ang tanong sa kanya ni Sarah nang bumisita siya sa boarding house nito. Umupo si Gwen sa couch. Pagod na siya sa paghahanap ng trabaho. Mainit pa sa labas. Mabuti na lang malapit ang boarding house ni Sarah. Magpapahinga siya at makikikain na lang. Nagtitipid din kasi siya. Nilapag ni Sarah ang pagkain. Stress ka na, ang haggard mo. Gusto mo bang pahiramin kita ng damit? Mukhang hirap na hirap ka na. Bumuntong hininga si Gwen. Hindi ko lang alam kung ano pang gagawin, Sarah. Umalis na ako sa part-time job ko. Ilang buwan na ako naghahanap ng full-time na trabaho. Kahit trabahong simple, ang hirap maghanap sa panahong to. Napangiwi si Sarah. Bakit hindi mo sinabing wala ka pang nahanap? May alam ako. Ikaw talaga. Kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka para naman hindi sobrang bigat para sa'yo. Nabuhayan ng loob si Gwen. Talaga? Ano yon? Lumipat na ako ng school, diba? May nakita ko ron nakapaskil. Naghahanap daw sila ng janitress. Puntahan mo na lang bukas. Sabi nito sa kanya. Napasandal siya sa upuan. Wala bang mas okay kaysa sa janitress? Parang mas lalong ipapamukha sa akin na mahirap ako ah. Saka maraming mayaman sa school nyo, diba? Tumawa ang kanyang kaibigan. Ano ka ba, Gwen? Okay naman yun kaysa wala, diba? Basta kumikita ng pera, ayos na yun. Go mo na yan at malay mo, baka may magandang kahantungan ng pagiging janitress mo. Wala naman siyang problema sa pagiging janitress. Yun nga lang, kung maghahanap din lang naman siya ng full-time na trabaho, inaasahan niya na yung mas maganda naman kaysa maging tagalinis. At kung mamalasin pa, sa school pa talaga, mas lalo lamang siyang makakaramdam ng inggit. Pero papatusin na rin yun ni Gwen. Wala na rin naman kasi siyang ibang choice. Mamaya mga buling estudyante ron. Napabulong na sabi ni Gwen. Umiling agad si Sarah. Ano ka ba? Hindi yan. Akong bahala sa'yo. Saka mababait naman ang mga estudyante doon tsaka may class. Mga maaarte nga lang ang iba. Bumuntong hininga si Gwen. Sinuklay niya ng kamay ang kanyang buhok. Nakapanghihina ng loob para sa kanya. Ni hindi niya pinangarap maging janitress. Pero hindi maikakaila ang katotohanan sa kanyang sitwasyon. Wala siyang pera kaya hindi siya pwedeng mamili ng trabaho na gusto niya. Okay, siguro dapat ko nang subukan. At least may trabaho pa rin hanggang may dumating na mas maganda. Sabi na lamang ni Gwen. Ngumiti ang kanyang kaibigan. Ganyang mindset dapat, girl. Huwag mo lagi idaw ng sarili mo. Bata pa tayo, no? Hindi pa huli ang lahat. May mararating ka pang mas maganda kaysa sa sitwasyon mo ngayon. Magsikap ka lang. Napangiti si Gwen. Mag-a-apply ako bukas. At thank you, Sarah. Salamat sa pagkain. Tumawa ang kanyang kaibigan. Sanay na ako. Lagi nga ako may pasobra kapag bumibili. Alam ko rin kasing basta ka nalang sumusulpot dito. Natawa na lang din si Gwen. Kaibigan niya talaga si Sarah. Kahit minsan hindi ito nagsasawang tulungan siya. Magkaiba sila ng ugali. Sobrang kikay nito habang siya simple lang. Pero palagi silang magkasundo sa maraming bagay. Kinabukasan, nakita ni Gwen ang sarili na nakatayong kinakabahan sa malinis na labi ng school. Naghihintay siya roon. Inayos niya ang suot niyang blouse at huminga ng malalim. Sana naman matanggap na siya. Napatingin siya sa mga estudyante. Tama si Sarah, mga sosyal at maarte nga ang mga estudyante doon. Nang matapos ang interview, sa awa ng Diyos, natanggap naman siya.
bumaha sa kanyang kaginhawahan. Hindi yon ang kanyang pangarap na trabaho, pero at least may aasahan na siyang pagkakakitaan at mayroon na siyang full-time na trabaho. Lumipas ang mga buwan, naging isang janitress na nga siya. Tinitiyak niyang bawat sulok ng paaralan, kumikinang sa kalinisan. Dedicated naman siya sa trabaho, pero kapag hindi siya abala at nagkakaroon ng oras para magpahinga, naiisip niya pa rin ang pagtigil niya sa pag-aaral. Nakasandal si Gwen sa lababo habang hawak ang map. Nakaukit ang pagod sa bawat linya ng kanyang mukha. Si Jessica, ang katrabaho niyang matagal na roon, lumapit sa kanya nang may ngiti sa mga labi. "Pagod ka na ba? Mukhang dinadala mo ang bigat ng mundo ah. Ang daming lilinisin. Kapag talaga may event na ganito sa school, mas grabe magkalat ang mga estudyante. Pumapasok sa magandang school, hindi naman magagandang mga ugali. Ang lapit ng basurahan, hindi man lang magawang itapon." Mahinang sabi ni Jessica. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Gwen. "Minsan, hindi lang po sa pisikal ang nararamdaman ko pong pagod. Sa lahat ng aspeto ng pagkatao ko, lahat po yata pagod na. Mula nang magtrabaho po ako dito, Ate Jessica, tila ako na po ang bahala sa lahat. Ang hirap pong maging breadwinner." Tumango si Jessica. "Mabigat na responsibilidad ang pagiging breadwinner para sa pamilya mo, Gwen. Ako ngang dalawa lang ang anak, hirap na akong buhayin eh. Pero bata ka pa, marami ka pang magagawa. Alam kong nakakapagod pero huwag kang susuko." Napangiti si Gwen, nagpapasalamat sa mga salita ng paghikayat ni Jessica. "Salamat po, Ate Jessica. Kaya lang, hindi ko po akalain na mapupunta ako sa ganitong posisyon. May mga plano po ako, mga pangarap." Tumango si Jessica na sinenyasan si Gwen na magpatuloy. "Palagi ko pong gustong makapagtapos ng kolehiyo." Tahimik na pag-amin ni Gwen, may bahid ng panghihinayang ang boses. "Nagsimula po ako ilang taon nang nakakalipas kaso nawala pong scholarship. Kinailangan ko pong huminto para tumulong sa mga bayarin at maasikaso po ang mga kapatid ko. Ngayon, parang na-stuck na po ako at ang pangarap ko pong maging accountant parang mas lumalayo." Pag-amin pa ni Gwen, may bahid ng frustration ng boses. Pinisil ni Jessica ang balikat ni Gwen para mapanatag. "Hindi pa huli, Gwen. Marami pang pwedeng mangyari." Dahan-dahang tumango si Gwen. Lumipad ang kanyang isipan sa mga libro na dati niyang hawak, pero ngayon, map lang ang kasama niya sa araw-araw. Mapait siyang napangiti. "Namimiss ko po ang pag-aaral. Namimiss ko pong gawin ang mga bagay na gusto ko naman po talaga." Tumango si Jessica bilang pag-unawa. "Pwede kang magkaroon ng mga pangarap, Gwen, at karapat-dapat ka ng pagkakataon na ituloy ang lahat ng yon. Pero kung mabigat na sa'yo ang maging breadwinner, bakit hindi mo muna bitiwan ang pamilya mo? Saka ka bumalik kapag maayos ka na." Umiling si Gwen. "Hindi ko po kaya yon. Mag-aalala lang po ako. Uusigin lang po ako ng konsensya. Lalo lang rin po akong hindi makakapag-focus sa pag-aaral." Bumuntong hininga ang kanyang katrabaho. "Malakas ka, determinado at may kakayahan. Kung sino man ang makakagawa ng mga bagay na gusto mo, ikaw lang yon. Pero naiintindihan din naman kita. Alam kong mahirap maging makasarili kung ang mga mahal mo sa buhay ang maaapektuhan." "Salamat, Ate Jessica. Narinig mo pa talagang mga rant ko sa buhay. Masama kasi ang loob ko. Pero hahanap po ako ng paraan para makabalik sa pag-aaral. Hindi po pwedeng hanggang dito na lang ako." "Naniniwala ako sa iyo, Gwen. Kaya mo yan." Nakangiting sabi ni Jessica. Sa panibagong pagpupursige, umayo si Gwen. "Salamat, Ate Jessica. Lalo na sa pakikinig at pagtiwala mo po sa akin. Anytime, Gwen, ilabas mo lang sa akin kung anumang sama ng loob ang nararamdaman mo." Inipo nila ang kanilang mga kagamitan sa paglilinis. Naghanda na silang bumalik sa kanilang mga trabaho. Gagawin niya muna ang mga dapat niyang gawin. Nang sumapit ang lunch, wala siyang nabawang pagkain. Mahal naman ang mga pagkain sa kantin, kaya lumabas pa siya ng campus. Sa karinderya, malapit doon na lang siya bibili ng kanyang makakain. Suki na rin siya doon. Sa mga nakalipas na buwan, doon din kasi siya bumibili ng pang-ulam. "Mabuti naman, bumili ka na, Gwen. Tagal mo nang hindi bumibili. Anong sayo?" Tanong ni Nana Soledad. Matanda na si Nana Soledad. Kilala ito ng mga tao roon. Simple lang ang karinderya nito pero malinis. Kaya ang ibang estudyanteng hindi masiselan, doon bumibili. Masarap kasi at talagang lutong bahay ang mga pagkaing tinda ng matanda.
Nagbabaon po kasi ako para makatipid. Nakangiting sabi ni Gwen. Napailing ang matanda. Kapag dito ka sa akin bumibili, dadagdagan ko pa ng isang ulam ang binili mo. Ano, okay na? Kaso sa'yo lang ha. Gusto ko kasing nakikita kita. Ang bait-bait mo talagang dalaga, Neng. Bahagyang nahiya si Gwen. Talaga po? Kayo nga po ang mabait eh. Lagi niyo pong pinapasobrahan ng ulam ko kapag bumibili po ako. Hindi niya alam kung bakit tuwang-tuwa si Nana Soledad sa kanya. Alam niya naman sa sarili niyang maganda siya. Pero kapag ang matanda ang pumupuri sa kanya, para bang siya na ang pinakamaganda sa balat ng lupa. Nahihiya tuloy siya. Inabot nito sa kanyang supot. Siguradong kapag nakilala mo ang apo ko, magugustuhan ka nun. Kung magkakaroon ng girlfriend yun, ikaw ang gusto ko. Tinanggap agad ni Gwen ang ulam. Nako, Nana Soledad, hindi po. Wala po akong interes na magkaroon ng boyfriend. Marami na po akong gustong mangyari sa buhay ko. Sa iba nyo na lang po ireto ang apo ninyo. Wala talaga sa isip niya ang magkaroon ng boyfriend. Baka kapag ginawa niya, diretso asawa na agad siya. Baka gawin niya pang daan para makatakas sa pagiging breadwinner. Ayaw niya ring mangyari iyon. Ang gusto ni Gwen, makapagtapos ng pag-aaral sa sariling pagsisikap nang hindi naaapektuhan ang kanyang pamilya. Hindi rin siya ang tipong iaasa ang buhay sa isang lalaki. Marami pa siyang gustong gawin pero hindi kasama roon ang paghahanap ng love life. Pagkatapos ng tanghalian, nagpatuloy na siya sa trabaho. Papaalis na sana siya sa basurahan nang biglang nabangga niya ang isang binata. Bigla na lang itong sumulpot nang wala sa oras. Hoy, ano na namang ginagawa mo sa harap ko? Bulalas ni Gwen. Ngumisi naman ang binata at hinarap sa kanyang ID nito. Kung makahoy ka, parang hindi ako binigyan ng pangalan ng mga magulang ko. May pangalan ako, Alden. Alden dapat ang tinatawag mo sa akin. Pangpoging pangalan, di ba? At kung makapagsalita ka sa akin, lagi na lang mainit ang dugo mo. Dapat nga, sir ang tawag mo sa akin, di ba? Napairap si Gwen. Pwede ba? Wala akong panahon sa kagaya mong mayabang at spoiled brat. Estudyante ka lang naman kaya umalis ka sa harap ko. May trabaho pa ako. Hindi yun ang unang beses na nagkita sila sa ganoong paraan. Bumungis-ngis si Alden. Lalagpasan niya na ito pero hinarangan siya nito. Paulit-ulit lang yun. Kaunti na lang talaga, masusuntok niya ng binata. Okay sana ang trabaho ni Gwen. May asungot lang. Hindi naman siya pinapansin ng mga estudyante roon. Parang hangin lang siya. Si Alden lang talaga ang bukod tanging sumisira ng buong araw niya. Ngiti pa lang nito, parang gusto niya nang tanggalin lahat ng ngipin nito sa sobrang inis. Pasensya na sweetheart, hindi kita nakita. Ang pandak mo kasi. Natatawang asar pa nito sa kanya. Sumiklab ang inis ni Gwen. Tigilan mo ng pagtawag sa akin ng ganyan. At anong pandak? Matangkad ka lang. At tigilan mo ng pagharang sa akin. Lumawak ang ngiti ni Alden. Halatang nasisiyahan sa pagtatalo nila. O ano? Umamin ka na kasi. Sinusundan mo ako. Stalker ka. Naramdaman ni Gwen na tumaas ang kanyang inis. Napagkamalan siya ni Alden na may gusto siya rito. Palagi kasi siyang sumisilip sa klase nito. Pero hindi naman si Alden ang gusto niyang makita. Nakikinig lang talaga siya sa discussion ng professor. Sobrang interesado kasi siya sa mga itinuturo nito. At ang hindi nakikinig na si Alden, napansin siya na pagkamalan pa siyang stalker. Kumunot ang noo ni Gwen. Hindi kita sinusundan. Bakit ko naman gagawin yon? Ang assuming mo talaga. Makinig ka. Wala akong oras para sa mga laro mo. May trabaho pa akong gagawin, no? Lumapit si Alden sa kanya. Nanunuya ang boses nito. Bilis na, aminin mo na. Gusto mo lang ang attention ko kaya nagpapapansin ka. Naningkit ang mga mata ni Gwen. Hindi makapaniwala sa kayabangan nito. Seryoso ka ba ngayon? Naririnig mo bang sinasabi mo? Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Pakialam ko ba sa'yo? Ni wala nga akong interes na mapansin mo. Nagkibit balikat ang binata. Kunwari ka pa. Baka naman first day mo pa lang dito. Naakit ka na sa itsurang to. Hindi makapaniwala si Gwen sa kanyang narinig. Nagde-delusyon ka kung iniisip mong interesado ako sa'yo. Minsan lang ako nakarinig ng lecture dahil bukas ang pinto. Yun lang yun. Hindi dahil nagpapapansin ako sa'yo. Sino ka ba? Hindi ko type ang mga katulad mo. Sandaling napawi ang ngiti ni Alden. Teka, seryoso? Di mo ko gusto? At anong hindi mo type? Gwen, sa gwapong to, hindi mo type? Sinong type mo? Yung professor kong malaki ang tiyan? Hindi syempre. Kung ano-anong iniisip mo.
Nandito ako para magtrabaho, hindi para libangin ang mga pantasya at iniisip mo. Naiinis na bulalas ni Gwen. Tila nagulat si Alden, ngunit bumalik din sa isang pilyong kislap ang mga mata nito. Sige, naniniwala ako sa'yo. Pero aminin mo, mukhang nag-e-enjoy ka sa pagbangga sa akin. Chancing ka rin eh. Sa bango ko ba naman to? Kahit malanghap mo lang, swerte mo na. Iginala ni Gwen ang kanyang mga mata. Alam mo, sobrang nipis na ng pasensya ko, Alden. Pwede ba? Sinusubukan kong lagpasan ka para magawa kong trabaho ko. Ngayon, kung ipagpapaumanhin mo... Hinarangan na naman siya nito. Sandali lang, huwag ka namang magbadali. Kakakilala pa lang natin. Napabuntong hininga si Gwen. Tingnan mo ako. Hindi ako interesado sa anumang laro mo. Utang na loob. Wag ako. Hayaan mo na akong gawin ang trabaho ko ng mapayapa. Sa wakas ay pumayag ito. Fine. Pakakawalan muna kita sa ngayon. Pero wag ka magtaka kung makikita mong sarili mo na iniisip ako mamaya. Pinigilan ni Gwen ang pag-irap. Oo, talagang iisipin kita. Iisipin ko kung gaano ka nakakainis at paulit-ulit kong hihilingin na hindi na kita makita pa. Habang patuloy siya sa hallway, hindi niya maiwasang mapailing sa nangyari. Ginagawa lamang ng lalaking yon na mas maging mahirap ang kanyang buhay araw-araw. Umaasa siyang makakahanap ito ng gawaing kapaki-pakinabang kaysa abalahin ang pagiging janitress niya sa school. Nang sumapit ang hapon, sumabay na si Gwen kay Sarah sa pag-uwi. Pinagmamayabang kasi nito ang second hand na sasakyan. Gusto na nitong isabay siya pa uwi araw-araw. So, spill mo na, Gwen. Ano itong naririnig ko tungkol sa isang lalaking nagpapahirap sa'yo? Nakangiting udyok ni Sarah. Bumuntong hininga si Gwen. Itinulak ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Estudyante yon. Ano bang pangalan nun? Allen? Alvin? Ewan. Nakakainis siya sobra. Iniisip niya palaging may lihim akong pagtingin sa kanya o ano. Napaka-assuming. Akala ko ba, wala namang pakialamang mga estudyante ron sa janitress na katulad ko. Bakit siya lang ang bukod tanging pinapansin ako? Sinisira pa ang araw ko. Tumaas ang isang kilay ni Sarah. Sumasayaw ang amusement sa mga mata. Seryoso? Nagpapapansin siya sa'yo? Tumango si Gwen, halata sa boses niyang frustration. Oo, paulit-ulit niya akong inaasar kapag nakikita niya ako. Sinusundan ko raw siya wala nga akong pakialam sa kanya. Kahit anak pa siya ng hari. Humalakhak si Sarah habang umiiling-iling. Mga lalaki at ang kanilang mga ego. Baka siya naman talagang may crush sa'yo. Oo, tama. Feeling ko rin yan Baka siya talagang may gusto sa akin kaya ganun. Pero wala pa rin akong pakialam. Mag-aral na lang siya ng mabuti kaysa bisitin ako palagi. Nakakadagdag lang siya sa pagod ko araw-araw. Natawa si Sarah. Nasa school ka para magtrabaho, hindi para aliwin ang kanyang mga maling akala. Pero girl, love life na yon. Mariing umiling si Gwen. Ayoko sa kanya masyadong rich kid. Halatang umaasa lang sa pera ng magulang. Kapag nawala ang yaman, parang hindi alam kung paano kumilos sa buhay. Paano kapag naging asawa ko yun, di kawawa na naman ako. Napalingon sa kanya si Sarah nang maipit sila sa traffic. Bakit asawa agad? So, may potensyal? Mag-ingat ka, girl. Kakadinay mo, mahuhulog ka doon. Pero seryoso, Gwen, paano niya nakukuha ang mga ideyang ganon? Nakausap mo na ba siya tungkol doon? Sinubukan ko namang huwag pansinin pero pinipilit niya talagang putulin ang PC ng pasensya ko. Nung isang araw nga lang, nag-iwan siya ng note sa cart ko na nagsasabing, I know you're watching me. Pa-English pa, nakakatawa naman ang pagiging assuming niya, no? Buong biyahe, yun lang yata ang reklamo ni Gwen. Hindi niya matanggal ang inis sa kanyang sistema. Malaki naman ang school pero hindi niya alam kung sinasadya nito o talagang gusto ng tadhana na magkita sila palagi. Nang makauwi, lumabas ang ina ni Gwen mula sa pintuan ng kanilang tahanan. Baka sa mukha nito ang pag-alala. Bumilis ang tibok ng puso ni Gwen. Ang kanyang ina ay bihirang mukhang balisa. Gwen, salamat at nakauwi ka na, sabi ng kanyang ina. Ano pong problema, mama? Tanong naman ni Gwen. Ang papa mo, nagkulap siya sa trabaho kanina. Isinugod na siya sa ospital. Panimula ng kanyang ina, nanginginig ang boses. Bumalot sa dibdib ni Gwen ang takot. May diabetes ang kanyang ama. Kaya kahit mahirap, binabantayan nila ang lifestyle nito. Okay lang po ba siya? Tanong ni Gwen sa kanyang ina. Puno ng luha ang mga mata ni Jonah. Sabi nila, kailangan niya ng gamot at ilang tests.
Kaso walang pera anak. Natatakot ako, Gwen. Lumalala na rin ang sugat sa binti ng papa mo dahil sa sakit niya. Naging problemado agad siya. Saan naman sila kukuha ng biglaang pera? Hirap na nga sila sa budget araw-araw. Nakikiusap ang mga mata ng kanyang ina sa kanya. Hindi lang yon, Gwen. Regular na kailangan ni Antonio ang insulin ngayon at ang sabi ng doktor, kailangan niya munang manatili sa ospital. Ibig sabihin, maraming gastos ang kakailanganin. Bumagsak ang mga balikat ni Gwen. Alam niya ang susunod na itatanong ng kanyang ina. Alam nitong nag-iipon siya. Nagtatabi talaga siya ng pera tuwing sahod. Nangangarap pa rin naman kasi siya na bumalik sa kolehiyo upang mag-aral ng education. Hinawakan ni Jonah ang kanyang kamay. Baka pwedeng mahiram ko munang ipon mo, anak. Para naman sa tatay mo ito. Hindi ko po kaya, Mama. Pinaghirapan ko po yun eh. Inipon ko po yun ng ilang buwan. Hindi ko po kayang ibigay ang ipon ko. Bulong ni Gwen, basag ang boses. Niyakap siya ng kanyang ina. Alam ko, anak, pero kailangan yun ng tatay mo. Kailangan natin ng pera para sa kanya. Hindi mo ba mahal ang tatay mo? Tumulo ang mga luha sa mukha ni Gwen habang tumatango. Sobrang nabibigatan na siya sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga batang balikat. Gusto niyang sabihing pagod na siya, na ayaw niya na. Pero wala naman siyang ibang paraan para makaalis sa sitwasyong iyon. Pumasok siya sa kanyang kwarto, kinuha ni Gwen ang lata ng biskwit sa ilalim ng kanyang kama. Doon niya itinatago ang kanyang ipon. Ang hindi mabilang ng mga gusot na pera, mawawala na naman mula sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay, binibilang niya ang bawat sentimo. Lumulubog ang kanyang puso sa bawat baryang inilalagay niya sa nakabukang palad ng kanyang ina. Puno ng pasasalamat at kalungkutan ang mga mata ni Jonah. Salamat, anak. Makukuha ng tatay mo ang tulong na kailangan niya. Nagawa ni Gwen ang isang matipid na ngiti. Pagod na siyang umasa sa kanyang pangarap. Parang ang daming tutol para makuha niya ang lahat ng iyon. Nang gabing yon, nakahiga si Gwen sa kama. Pagod na siya, pero hindi siya makatulog. Siguradong mamumugto ang kanyang mga mata bukas. Nakikinig lang siya sa malayong ingay ng lusod sa labas ng kanyang bintana. Hindi niya maaalis ang pakiramdam ng pagkawala. Napapikit si Gwen nang may tumulo na namang mga luha sa kanyang mga mata. Hangad niyang isang araw, makabalik siya sa kanyang pag-aaral. Na isang araw, matupad niya rin ang lahat ng gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Pero sa ngayon, alam ni Gwen na hindi niya pa pwedeng sungkitin lahat ng yon. Kaya ang problemang yon, dala-dala niya hanggang trabaho. Abala siya sa paglilinis nang lumapit na naman sa kanya si Alden. Nakangisin na naman ito at handa na naman siyang inisin. Hi, Gwen! Tawag nito sa kanya. Hindi niya pinansin ang binata. Bumuntong hininga si Gwen, wala siyang panahon sa mga kalokohan nito. Hinampas niya agad ang kamay nito nang hawakan ng kanyang pisngi. Ano ba? Bakit mo ba ako hinahawakan? Napalunok si Alden. Namumugto ang mga mata mo. Umiyak ka ba? Hindi biro yon. Mas lalo itong lumapit sa kanya at pilit siyang tiningnan. Mas naging seryoso ang mukha ng binata. Natunaw ang mapaglaro nitong kilos. Pinilit naman ni Gwen na huwag mapaiyak ulit. Hoy, okay ka lang? Anong problema, Gwen? Tanong ni Alden. Seryosong ekspresyon sa mukha nito. Nagulat siya sa hindi inaasahang pagdamay ni Alden. Bahagyan niyang ipinilig ang ulo. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Oo, ayos lang ako. Umalis ka na nga. Baka may klase ka pa. Binubulabog mo na naman ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nagtataksil sa kanyang damdamin. Saglit na nag-alinlangan si Alden. Seryoso, Gwen. Pwede mo kong kausapin kung may problema ka. Makikinig ako. Baka matulungan din kita. Tiningnan niya si Alden. Hindi niya alam kung bakit nadadala siya sa lambing ng boses nito. Dapat naiinis siya pero parang bigla na lang siyang nanghihina. Muling bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Gwen. At sa pagkakataong yon, hindi na niya napigilan ang paghikbi. Nanlaki ang mga mata ni Alden. Natataranta siya nitong hinila sa walang taong lugar. Maya-maya ay pinaupo na rin siya nito. Pinunasan ni Alden ang luhang labis na bumuhos sa kanyang mukha. Akala ko iiyak ka lang. Hindi ko naman alam na aatugak kang parang baka. Biro ni Alden, sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Suminga siya sa panyo ni Alden. Sorry na, ikaw kasi. Bakit ka ba tanong ng tanong? Naiyak tuloy ako. Napangiwi naman ang binata. Ano bang nangyari?
bakit ka ba umiiyak? Iniwan ka ba ng boyfriend mo? Mukha ba akong may boyfriend? Wala pa ako nagiging boyfriend kahit kailan. Wala nga akong interest magkaroon ng love life. Bumuntong hininga si Alden at saglit na natawa. Oh, sige na. Tahan na. Anong problema mo? Makikinig ako. Ang tatay ko kasi, nasa ospital siya ngayon. Lumalala ang sakit niya. Panimula ni Gwen. Basag ang boses sa emosyon. Sorry, muntik pa kitang maasar kanina. Hindi ko alam na may pinagdadaanan ka na pala. Marahang sabi ni Alden at lumuhod sa tabi niya para makita ang kanyang mukha. Umiling si Gwen. Walang pigil ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Sabi nila, kailangan niya ng mas maraming tests, mga gamot, mga bagay na hindi namin kayang bayaran. May maitutulong ba ako? Pwede kitang bigyan ng pera. Mahinang sabi nito sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Gwen. Wag na, hindi naman tayo gaanong magkakilala. Saka ano kita, sugar daddy ba kita? Naningkit ang mga mata ni Alden. Masyado akong bata para maging sugar daddy mo. Hindi ba pwedeng boyfriend muna? Napailing si Gwen. Alam mo, kanina, naiiyak ako. Ngayon, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Boyfriend ka dyan. Eh di kaibigan mo na lang. Send mo sa akin ang bank account mo. Magpapadala ko ng pera sa'yo para hindi ka umaatugak na parang baka dyan. Pagpupumilit ng binata sa kanya, napairap si Gwen. Wag na, hindi na kailangan. Hindi ako mukhang pera. Baka isumbat mo pa sa akin kung uutang ako sa'yo. Sino bang may sabing utang yun at mukha kang pera? Bigay ko na yun. Parang naghahamon pang sabi nito. Piningot ni Gwen ang tenga ng binata. Sobrang maaksaya ito sa pera. Malakas na talagang pakiramdam niya. Mukhang gusto nga talaga siya ni Alden sa ibang paraan. Ang sakit nun! Bakit mo ako piningot? Pinipigilang matawa ni Alden sa kanya. Tuluyan na siyang tumahan. Wag na, ang kulit mo naman. Meron na rin naman kasi. Masama lang ang loob ko. Nag-iipon ako para bumalik sa kolehiyo para mag-aral ng education. Pero ngayon, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Kasi nga, nagamit yung ipon ko. Pera na naman ang problema. Kaya nga bibigyan kita. Sabi ni Alden na parang sobrang simple ng kanyang problema. Ano ba? Naiinis na ako sa iyo ah. Ano, pag-aaralin mo ako? Baliw ka ba? Tahimik na naupo si Alden sa tabi niya. Sige, fine. Magkwento ka pa. Gusto ko pang marinig ang mga sama ng loob mo. Akin na, i-absorb ko. Mahinang natawa si Gwen. Hinayaan siya nitong magsalita. Ang weird lang sa kanyang pakiramdam na mas kampante siyang mag-share ng problema sa isang taong tila estranghero sa kanya. Napailing si Alden. Gwen, huwag kang susuko sa mga pangarap mo. Kaya nga sabi ko, magbibigay ako ng pera. Tinakpan ni Gwen ang bibig nito. Hindi ko tatanggapin yung inaalok mo kaya itigil mo na. Nagsisikap ako at ayokong ginagastosan ako ng kahit na sino. Lalo na sa taong hindi ko naman sobrang kilala. Baka isipin pa ng mga magulang ko, boyfriend kita. Nababaliw ka na talaga. Ano namang problema kung isipin nilang boyfriend mo ako? Excuse me Gwen, hindi ka nalugi sa akin ah. Isang mahinang ngiti ang nagawa ni Gwen. Tama na, ayoko nang makipag-ahaway sa'yo. Salamat sa panyo at pakikinig sa akin. Thank you Alden. Umiwas naman ang tingin ng lalaki at may pinipigilang ngiti. You're welcome, Gwen. Palagi. Bumalik na siya sa kanyang trabaho. Kahit paano gumaan ang kanyang kalooban. Simula ng araw na yon, kahit palagi siyang naiinis, tinuring niya ng kaibigan si Alden. Mabait naman talaga ito. May mga kalokohan lang talaga sa katawan. Ayaw mo talagang tanggapin ang pera galing sa akin. Bakit ayaw mo? Pilit na naman ito sa kanya. Kasi po, hindi mo naman pera yon. Mayaman ka pero hindi ibig sabihin na aaksayain mo. Saka, kaya kong mag-ipon ulit. Hindi mo ako kailangang sustentuhan. Huwag kang makulit. Isa pang offer mo dyan sa pera mo, ibabato ko na sa'yo tong map. Natawa na lamang si Gwen nang makita ang pagtatampo sa mukha ni Alden. Hindi lang talaga siya ganong klase ng tao. Nararamdaman niyang gusto siya ng binata kaya ginagawa nito iyon. Pero hindi pareho ang nararamdaman nila. Ayaw niyang samantalahin ang tulong nito dahil baka umasa pa sa kanya. Wala pa naman sa priority niya ang magkaroon ng nobyo. Binabrush ni Gwen ng maigi ang mga inidoro sa banyo. Pinupunasan naman ni Jessica ang mga salamin. Palagi siyang dinadaldal nito kaya kahit paano hindi siya naboboring. Nakita kita kasamang estudyante kanina, yung binata. Ang gwapo naman nun. Kaswal na sabi ni Jessica sa kanya. Tumigil si Gwen, tumingin sandali bago ipinagpatuloy ang kanyang gawain. Ah, opo, si Alden po. Kaibigan ko po yun. Makulit lang kaya laging bumubuntot po sa akin. Natawang lumingon sa kanya si Jessica. Gwen, halata naman na gusto ka niya.
ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, ang paraan na palagi niyang sinusubukang mapangiti ka. Halatang halata, dapat mong gamitin ang pagkagusto niya sa'yo para sa advantage mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Gwen. Gamitin? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat si Jessica. Alam mo, dapat gamitin mong utak mo, Gwen. Wala kang makikitang mahirap na estudyante dito. Bihira lang. Lahat galing sa maayos na pamilya. Isang ungot mo lang sa kanya, baka bilhan ka ng mga mamahaling gamit at alahas. Ang mayamang tulad niya, walang pakialam na gumastos ng malaking pera. Makakaipon ka ng sapat para makabalik sa kolehiyo. Hindi ba't gusto mo yon? Natigilan ulit si Gwen. Ang alok na tulong ni Alden, tinanggihan niya. Ang gamitin pa kaya ito para sa mga luho niya? Mahirap siya pero hindi siya pinalaking mapagsamantala sa mga tao. Bumuntong hininga si Gwen, inilapag ang kanyang brush at humarap kay Jessica. Ate Jess, alam mo pong hindi ako ganon. Hindi po ako pwedeng gumamit lang ng tao para sa pera nila. Hindi ko po ibababa ng ganon ang aking dignidad. Tumaas ang isang kilay ni Jessica. Bakit hindi? Hindi naman sa hindi rin siya mag-e-enjoy. Ang ganda mo, Gwen. Matalino, masipag. Mas okay maging girlfriend ng mayaman kaysa maging isang janitress na lang. Umiling si Gwen, matatag ang boses. Pero hindi ko po gusto si Alden, kaibigan lang po ang turing ko sa kanya. Pinahahalagahan ko po ang sinabi mo pero hindi po ako papasok sa isang relasyon para lang sa financial security. Mas gugustuhin ko pa pong maging janitress kaysa maging girlfriend ng sinasabi ninyo pong mayaman. Kung sakaling makipag-date po ako sa isang lalaki, yun ay talagang mahal po namin ang isa't isa at gusto ko po siya para sa buhay ko. Pinaghalong paghanga at pag-alala ang tingin ni Jessica sa kanya. Naiintindihan ko, Gwen, pero minsan, kailangan mong mag-isip ng praktikal. Ang buhay ay hindi patas at kung may ganyang option, bakit hindi mo pasunggaban? Pinunasan ni Gwen ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Alam ko pong hindi patas ang buhay, pero hindi ko po kayang ikompromiso kung sino ako para sa pera o katayuan. Saka magkaibigan lang po talaga kami ni Alden. Mabait po siya sa akin at handa akong tulungan sa kahit ano. Pero hanggang dun lang po yun. Sige Gwen, nakuha ko na. Hindi ko mababali ang prinsipyo mo. Basta wag mong ikulong ang sarili mo sa kung anong sitwasyon na mayroon ka ngayon. Deserve mo ang bawat pagkakataon para matupad ang pangarap mo. Gusto ko lang namang mag-suggest. Napangiti ni Gwen. Nagpapasalamat siya sa pag-aalala ni Jessica. Salamat po Ate Jess. Ni minsan hindi po yun sumagi sa isip ko. Hindi ko po nakikitang paraan ng pagpatol kay Alden para makapag-aral po ulit ako. Kalaunan, ng gabing yon, habang naglalakad si Gwen pauwi mula sa trabaho, ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa mga posibilidad. Laging nag-aalala sa kanya si Alden. Kapag may libreng oras ito, palaging nakadikit sa kanya. Kung ano-ano tuloy ang naiisip tungkol sa kanilang dalawa. Gwen, halika na! Sumabay ka na sa akin! Biglang sabi ni Alden at huminto sa kanyang gilid ang sasakyan nito. Ayoko, magko-commute ako. Napairap niyang sabi. Kumunot ang noo ni Alden. Ha? Sumabay ka na para makatipid ka. Akala ko ba nagtitipid ka? Ito na nga oh. Wala ka pa masahe. May poging driver ka pa. Ayoko nga. Nakukulitan na siya sa binata. Nagpatuloy na si Gwen sa paglalakad. Hindi niya ito pinansin. Hindi na dapat ito lumalapit pa sa kanya. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ng ibang tao. Huminto na siya sa waiting shed. Kaya lang, nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla na lang tumabi sa kanya si Alden. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Gwen. Ha? Magko-commute din ako. Nasaan ang sasakyan mo? Wala na, pinakuha ko sa driver. Sabi ko naman sa'yo, ihahatid na kita. Kung magko-commute ka, magko-commute din ako. Sanay ka bang mag-commute? Rush hour ngayon. Mayabang namang ngumiti si Alden. Ay sus, para mag-commute lang. Ako nga ang pinapabili ng lola kong Dora sa Divisoria Ano? Nakapunta ka na ron? Nanlalaking mga matang tanong ni Gwen. Tumawa naman ang binata. Ano bang tingin mo sa akin? Gold? Sanay din ako sa hirap. Lumaki ako sa farm bago mapunta dito sa Maynila. Ang lola ko kung saan-saan pumupunta ang pagpapalaki sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang lola ko na kung saan-saan pumupunta ang nagpalaki sa akin. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Marami naman akong alam sa buhay. Hindi katulad ng akala mo. Napalunok siya't umiwas ng tingin. Hindi niya talaga kinakaya si Alden. Sa bawat araw na nakikilala niyang binata, hindi niya maiwasang mamangha rito.
Kaya pala, sa dami ng tao sa school, ito lang ang pumansin sa kanya. Hindi naman din kasi halatang laki itong bukid. Mas maganda pa nga itong pumorma kaysa sa mga binatang nakikita niya. Mayabang rin, kaya hindi niya naisip na sanay ito sa hirap ng buhay. Kumindat sa kanya si Alden. Ano? 1 point na ba ako sa pagiging pogi? Ewan ko sa'yo, umismid na sabi ni Gwen. Sumakay na agad siya ng bus nang mayroong huminto. Lihim siyang napangiti nang sumunod ang binata. Sabi niya pa naman sa kanyang sarili, iiwasan niya si Alden, pero paano niya gagawin yon? Sa mga lumipas na araw, nagpatuloy lang si Gwen sa pagtatrabaho. Patuloy lang din naman ang pangungulit sa kanya ni Alden. Wala naman itong sinasabing liligawan siya nito, pero hindi naman din siya umaasa at sapat na sa kanya yon. Gusto niya lang maging kaibigan ito. Ayaw niyang gawing komplikado ang kung anumang mayroon sa pagitan nila. Tahimik sa banyo. Tanging pag-agos lamang ng tubig ang kanyang naririnig. Nilalagyan ni Gwen ng mga toilet paper ang bawat lalagyan. Sa sobrang sanay niya, mabilis niya na lamang nagagawa iyon. Habang inaabot ni Gwen ng isang map para linisin ang sahig, may napansin siya sa ilalim ng lababo. Nagtataka, lumapit siya at nakitang isang malaking sobre na may pangalan sa likod. Halos pumutok na ang envelope sa malaking halaga ng perang laman noon. Bumilis ang tibok ng puso ni Gwen. Nag-aalinlangan siya. Maraming pumupukaw na emosyon sa kanyang kalooban. Alam niyang kailangan niya ng pera. Tumataas na ang mga bayarin sa pagpapagamot ng kanyang ama. At ang pangarap niyang makabalik sa kolehiyo, tila isang imposibleng luho. Swerte kaya talaga siya at para sa kanyang perang yon? Pero sumpa ang konsensya ni Gwen. Hindi niya basta-basta pwedeng kunin ang pera. Malinaw na pag-aari yun ng iba. Baka isang estudyante o employee na malamang naiwan iyon ng hindi sinasadya. Napalingon siya sa paligid at biglang kinabahan. Baka biglang may dumating at maghanap ng nawawalang sobre. Maya-maya lang, pumasok na sa restroom si Jessica na parang balisa. May hawak itong walis. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kanyang hawak. Gwen, ano yung hawak-hawak mo? Pera? Opo, maraming pera. Nag-ibang ekspresyon ni Jessica. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha nito. Isipin mo, Gwen, maaari nating hatiin ang pera sa pagitan natin. Promise, walang makakaalam. Matigas na umiling si Gwen. Matatag ang boses. Hindi po, Ate Jessica. Hindi po ito sa atin. May nakaiwan lang at kailangan po nating malaman kung sino. May ibalik naman po natin kasi may pangalan. Nawala ang ngisi ni Jessica. Napalitan ng pagkadismaya. Niloloko mo ba ako, Gwen? Mayayaman ang mga tao rito. Wala lang sa kanilang halagang yan. Magagamit talaga natin ng pera. Kailangan ng pera ng tatay mo para sa pagpapagamot niya, di ba? Kailangan mo rin ng pambayad sa tuition fee. Pagkakataon na to. Bakit makakawalan mo pa? Nakaramdam ng guilt si Gwen. Tama si Jessica. Ang kalusugan ng kanyang ama ay mabilis na lumalala. Hindi rin natatapos ang problema niya sa pera. Ngunit hindi niya magawang ikompromiso ang kanyang mga prinsipyo. Kahit na nasa kapakanan ng desperadong pangangailangan. Hindi ko po kaya, Ate Jessica. Kung aangkin po natin ang pera, hindi rin naman po ibig sabihin na hindi matatapos ang problema po natin. Hindi po tama ito. Marahang sabi niya rito. Namumuo sa galit at pagkadismaya ang mukha ng babae. Napakatigas ng ulo mo, Gwen. Palagi mong sinusunod ang tama kahit na nahihirapan ka rin. Napaka-impokrita mo. Kung ayaw mo, akin at ako makikinabang. Bago pa man makapag-react si Gwen, sumugod na si Jessica sa kanya. Sinubukan nitong agawin ng sobre mula sa kanyang pagkakahawak. Niyakap niyang envelope. Hindi siya makapaniwala sa desperasyong nakikita sa mukha nito. Tumigil ka na po, Ate Jessica. Sigaw ni Gwen, may bahid na desperasyon ng boses. Pero wala ring nagawa si Jessica. Hindi nito naagaw ang envelope. Pareho silang hinihingal. Malaking pagkakamali mo, Gwen. Pagsisisihan mo to. Mariing sabi ni Jessica sa kanya. Nadudurog ang puso. Pinagmasdan ni Gwen si Jessica na lumabas ng banyo. Naiwan siyang mag-isa sa loob. Mahigpit ang hawak sa envelope. Tiningnan niya ang kanyang braso. May mga sugat doon dahil sa kalmot ni Jessica. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang pilit na pinoproseso ang nangyari. Yun kasi ang unang beses na may nakaaway siya ng ganoon. Alam ni Gwen na tama ang kanyang ginawa.
Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang kadesperada si Jessica. Pero buo ang kanyang loob. Ibabalik niya ang perang hindi sa kanya kahit magalit pa ang kanyang katrabaho. Ibinalik na agad ni Gwen ang envelope na naglalaman ng pera. Dinala niya sa lost and found iyon. Mas okay nang nandoon kaysa nasa kanya, lalo pa at pinag-iinitan siya ni Jessica. Pagkalabas niya sa opisina, muntik na siyang mapatalon sa gulat. Paano ba naman, nakaupo si Alden sa couch malapit doon. Tila hari itong nakaupo at nakahalukip-kip. Tumaas ang isang kilay ni Gwen. "Oh, anong ginagawa mo dyan?" Tumayo ito agad at sinabayan siya sa paglalakad. "Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Halika, kumain na tayo ng lunch." "Ayoko, bahala ka dyan, may trabaho pa ako." Masungit na sabi niya rito. Nagpumilit pa si Alden. "Akong bahala, kakain lang naman tayo sa Singapore." Natapilok si Gwen sa sinabi nito. Kung hindi siya inalalayan, nadapa na siya ng tuluyan. Sino ba namang matino ang kakain lang ng lunch sa Singapore pa? "Sira ulo ka ba?" Mahinang tanong ni Gwen. Pero nasa braso niya ang atensyon ng binata. "Anong nangyari sa'yo?" Hinila niyang braso mula sa pagkakahawak nito. "Wala, napadaan lang ako sa may pako." Umigting ang panga nito. "Anong nangyari? Alam kong galing sa kalmot yan. Sinong nakaaway mo?" Iniba agad ni Gwen ang usapan. "Wala nga, ang kulit mo. Nagugutom na ako. Kung gusto mong kumain sa Singapore, mag-isa ka. Ako, kakain ako sa karinderya Nina na Soledad." Umuna na siya sa paglalakad. Nang makarating sa karinderya, hindi niya naman inaasahang sumunod si Alden. Ngiti-ngiti agad si Nana Soledad nang makita siya. O-order na sana si Gwen nang biglang pumasok sa counter si Alden. "Hoy Alden, bakit ka pumasok dyan? Baliw ka ba?" Gulat na gulat niyang tanong. Pero wala itong pakialam. Kumuha lang ito ng mga platito. "Anong gusto mong ulam? Ikukuha kita." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Tumawa si Nana Soledad. "Siya ang sinasabi kong apo ko, Gwen. Ang gwapo, hindi ba?" Napatingin ulit si Gwen kay Alden. Hindi siya makapaniwala. Bakit pakiramdam niya? Matagal na siyang kilala ng maglola. Hindi niya talaga akalaing mayaman ang mga ito. Sobrang simple lang ng buhay at walang kaarte-arte. Kung hindi pa siya iginiya ni Alden umupo, hindi pa siya makaka-recover. Ang dami nitong kinuhang ulam para sa kanya. May halo-halo pa. "Hoy, Alden, bakit di mo sinabi sa akin na lola mo si Nana Soledad? Kaya siguro 2 ulam at maraming servings ang binibigay niya sa akin." Mahinang tanong niya rito. Ikinalat nito ang kanyang kanin para lumamig kaagad. "Bakit? Hindi ka naman nagtanong. Bilis na, kumain ka na dyan. Gagamutin natin yung sugat mo mamaya." Napailing si Gwen at nagsimulang kumain. "Kaya siguro narereto ko ni Nana Soledad sa apo niya kasi ikaw yon. Ay nako, pakiramdam ko na pagkaisahan ako. Ano pa bang hindi ko alam tungkol sa'yo?" Mahinang tumawa si Alden. "Dahan-dahan lang. Lagi ka nalang nabibigla kapag may bago kang natutuklasan tungkol sa akin. Kung papayag kang manligaw ako sa'yo, mula ulo hanggang paa, pati brand ng brief ko, malalaman mo." Umawang ang kanyang bibig. "Bastos, pakialam ko naman sa brand ng brief mo." Natawa na lang silang pareho. Hindi talaga matatapos ang araw na walang kalokohan si Alden. Nasanay na lang din talaga siya dito. Sandali niyang nakalimutan ang pag-aaway nila ni Jessica. Bumabagabag din kasi sa kanya yon. Pakiramdam ni Gwen, hindi naman magiging ganoon kadesperada ang babae kung hindi nito kailangan na kailangan ng pera. Gusto niyang makipag-ayos kay Jessica, pero lumipas ang mga araw, hindi na ito muling pumasok. Wala naman siyang numero ng kanyang katrabaho. Hindi matahimik ang sistema ni Gwen. Gusto niyang makausap ito ng maayos. Hanggang isang araw, may narinig siya nag-uusap sa loob ng banyo. Mga estudyante yun ng school. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa nawalang pera noong nakaraang linggo. Mabuti naman at naibalik ng pera ni Margo. Grabe yung iyak niya nang mawala ng pera. Naawa ko sa kanya kasi secretary lang naman yung mami niya sa maliit na company at mahal ang tuition fee dito. Sabi ng isang babae. Sumigunda naman ang kasama nito. Oo, naibalik na raw. Ang sabi, may nagnakaw na janitress. Siguro bibigyan na ng parusa yon. Grabe naman kasi may nakapasok pa palang employer itong masama ang budhi at kawatan. Paano na lang ang safety ng mga students, di ba? Kinabahan agad si Gwen sa narinig. Natatakot siyang mapagbintangan. Siya lang naman kasi ang nakapulot ng envelope na yon. Pero ibinalik niya naman ang pera. Kaya bakit siya ang lalabas na masama?
Kaya nang ipinatawag siya sa office, sobrang kinakabahan na siya. Hindi pwedeng mawala ng trabaho si Gwen. Kailangan ng maintenance na gamot ng kanyang ama. Hindi siya makakapag-ipon kung matatanggal siya sa trabaho. "Maupo ka, Miss Sanchez," sabi sa kanya ng presidente ng school. Nanginginig ang mga kamay na umupo siya roon. "Bakit niyo po ako pinatawag?" Bumuntong hininga ito. "May nagnakaw ng pera ng estudyante sa loob ng school." "Hindi po ako ang nagnakaw. Nakita ko lang po yun sa ilalim ng lababo. Kahit isang 5 wala po akong kinuha." Mahinang tumawa ang presidente. "Hindi ko naman sinasabing ninakaw mo." "Ano po?" "Nakita sa CCTV na ang kasama mong janitress na si Jessica ang kumuha ng pera ng estudyante. Hindi ko alam kung paano napunta sa'yo yon, pero hinahangaan ka ng shareholders sa pagiging tapat mo." Sabi pa sa kanya nito. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya inasahang kayang gawin yun ni Jessica. Kaya pala ganoon na lamang ang kagustuhan nitong makuha mula sa kanyang perang yon. Nagpatuloy pa ang presidente. "Napapansin din ng mga professor na nakikinig ka sa mga klase kahit nasa duty ka. Kaya naman, napagdesisyon na naming bigyan ka ng full scholarship. Basta, maipasa mo lang ang entrance exam dito. Ibibigay namin sa'yo yon." Nangilid agad ang kanyang mga luha. "Sige po, salamat po." Tinanggap agad ni Gwen ang scholarship. Minsan lang sa buhay niya dumating ang ganong klaseng pagkakataon. Pakiramdam niya sa ganoong paraan, lalaban siya ng pata sa buhay. Hindi muna niya sinabi sa mga magulang ang tungkol doon. Kung mabigo man siya, at least sa kanya lang, hindi niya na mapapaasa ang kanyang mga magulang. Tinulungan siyang mag-review ni Alden. Naipasa niya naman ang entrance exam. Napagsabay-sabay niya ang trabaho at pag-aaral. Ginawa niya lahat kahit sobrang pagod na siya. Sa mga lumipas na taon, yon ang ginawa ni Gwen. Sa pagsusumikap at determinasyon, kasama na siya sa magmamarcha sa entablado. "Ma, Pa, magbihis po kayo, dali. Yung pangmalakasan po ha." Tuwang-tuwang sabi ni Gwen. Kumunot ang noon ng kanyang ina. "Ha? Bakit? Anong meron?" Napangiti siya lalo. "Basta, magbihis na po kayo. Magbibihis na rin po ako." Sinuot niya na ang biniring dress para sa kanya ni Alden. Ayaw niya sanang tanggapin nang makita niyang presyo. Pero sinabi nitong graduation gift yun sa kanya. Hindi niya rin naman mapigilan ang pagpupumilit nito. Sinuot niya muna ang toga bago lumabas sa kwarto. Nang makita ng kanyang mga magulang ang kanyang ayos, biglang nawala ang ngiti sa labi ng mga ito. Nangilid ang kanyang mga luha. "Ma, Pa, gagraduate na po ang anak ninyo. May makakatapos na po ng pag-aaral sa mga anak ninyo." Marahang sabi ni Gwen. Tumulo ang luha ng kanyang ama. "Paanong..." "Binigyan po ako ng school ng scholarship. Pinagsabay ko po ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sana maging proud po kayo sa akin." Mahigpit siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Nasira tuloy ang kanyang makeup. Yun ang sa tingin niyang pinakamagandang regalo na kaya niyang ibigay sa kanyang mga magulang. May pagkukulang ang mga ito pero naiintindihan niya naman lahat. Pagkatapos makagraduate, nag-take siya ng exam at nakapasa naman. Nakadikit na sa kanyang pangalan ang titulong CPA. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang mga pangarap. Nabigyan niya na rin ng stable na buhay ang kanyang pamilya. "Talaga? Sinasagot mo na ako?" Gulat na tanong ni Alden. Mahina siyang tumawa. "Bakit? Ayaw mo na? Sige, edi wag." Umiling agad si Alden. "Siyempre gusto ko, Gwen. 5 taon akong naghintay. Ngayon pa ba ako susuko? Kapag ba tinanong kita ng will you marry me, sasagot ka ba agad ng oo?" Mas lalo siyang tumawa. Niyakap naman siya ni Alden. Sa sobrang tiyaga ng binata sa kanya, nakuha na rin ito ang kanyang puso. Hindi rin nagtagal, kinasal na rin naman sila. Dinala siya nito sa farm ng pamilya nito. Hindi niya naman inasahan na hasyendero pala ang kanyang napangasawa. Akala niya ay simpleng taniman lang, hasyenda at ekta-ektaryang lupain palang ari-arian. Hinampas ni Gwen sa braso ang asawa. "Kailan mo sasabihin sa akin na isa ka sa shareholders ng school? May anak na tayo, ngayon ko lang nalaman." Bumuntong hininga si Alden. "Paano mo nalaman, mahal? Ayoko ngang sabihin sa'yo. Gusto mo kasing kumilos sa sarili mong pagsisikap at naabot mo ang pangarap mo dahil doon. Kaya ayokong malaman mo na isa ako sa may-ari. Baka isipin mo na naman gumawa ako ng paraan para tulungan ka.
Isusupalpal mo na naman sa akin na patay ako sa'yo masyado. Napangiti na lang siya. Ang yaman ng asawa ko. Oo, yung yaman ko. Kaya nang magbuhay ng 3 dosenang anak natin. Kaya pwede pa tayong gumawa, mahal. Nakangising sabi ni Alden. Kinurot niya agad ito sa tagiliran. Anong tingin mo sa akin? Baboy? Joke lang. Natawa na lang si Gwen nang panggigilan siya nitong yakapin. Sinong mag-aakala na sa pagiging janitress niya, makakapag-aral, magiging accountant at magkakaroon pa siya ng mabuting asawa. Iba talaga kumilos ang Diyos. Akala ni Gwen, simula nang tumigil siya sa pag-aaral, wala nang pag-asa. Pero hinahanda lang pala siya ng may kapal sa mas magandang bagay na para sa kanya. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.